Hapon po na ito, mga kapatid, ang topic po natin is about obedience. Joseph, a model of obedience. Si Joseph po ay yung si Jose na asawa po ni Maria. So alam po natin yung kwento, mga kapatid, kung nasundan po ninyo yung sermon natin noong nakaraang linggo about Mary, kung paanong si Maria ay kinausap ni Gabriel, ni Angel Gabriel, na sinabing ipapanganak niya yung isang bata na gawa ng banal na espiritu. So, syempre, nagulat si Mary dahil hindi niya akalain na ganun ang mangyayari at paano nga mangyayari, virgin siya. So, yun po yung kwento na yon. Kung nasundan po ninyo yung sermon, ito po yung kasunod. Na si Joseph naman ay nung nalaman niya na itong si Mary ay buntis, nag-iba naman yung kanyang pakiramdam. Kasi ito po mga kapatid, noong unang panahon, kapag ka po bago ikasal yung lalaki sa babae, may tinatawag na betrothal period. Betrothal. Hindi ko lang alam kung ano sa Tagalog ng betrothal. Pero sa panahon natin ngayon siguro, yung panahon na engagement. Pero yung betrothal na yon, para na rin kayong mag-asawa. Kaya lang, hindi kayo magkasama sa loob ng bahay. Okay, naunawaan po ninyo. Hindi kayo magkasama sa loob ng bahay, pero alam ng mga kapitbahay na mag-asawa kayo. Ngayon, kapag sa loob ng isang taon na hindi kayo magkasama, at itong babae nabuntis, iba ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin nun, merong adultery or sexual immorality na nangyari. It's either yung babae nakipag-sex doon sa ibang lalaki, or itong babae, saka yung lalaki na engaged, betrothed, ay nag-sex nang hindi pa talaga sila legal na mag-asawa, isabihin, sexual immorality yun. Pagka nagkaganon, ang sabi po sa Bible, papatayin, babatuhin hanggang sa mamatay. Ganon yung parusa nung sa Old Testament. So, ang nangyari, nabalitaan ni Joseph, buntis itong si Mary. Siyempre, naku, paano na kaya ang gagawin niya? Yung mga lalaki, kung ganon yung ka-engage mo, nabalitaan mo buntis at hindi ka ang ama, anong pakiramdam mo? Di ba? Parang gusto mong gusto mong pumatay ng tao eh. So, ito po si Joseph. Now, Joseph was a righteous man. Bakit righteous? Ito righteous na matino. So, si Joseph, because he was righteous, he wanted to do what was right, to obey the law of God regarding purity, but he also wanted to give mercy to Mary by sparing her from shame and possible death by stoning. So, dahil matino nga si Joseph, gusto niya, righteous siya, gusto niyang isakatuparan yung batas no sa lumang tipan na kapag isang babae nakiapid, kailangan patayin. Kasi yun ang batas eh. So being a righteous man, gusto niyang tuparin yun. Kaya lang, mahabagin nga itong si Joseph, mahal niya itong si Mary, ayaw niyang ipapatay itong si Mary. So sabi niya, i-divorce na lang niya ng tahimik. So, kaya po yung tanong dito na gusto kong idalhin sa inyo, ito bang si Joseph na nagkagano nang nangyari, so which is more important sa atin, no? Righteousness, justice, and holiness, or mercy, love, and compassion? So, ibig sabihin, si Joseph, gusto niya i-uphold yung righteousness, justice, holiness. Pero at the same time, gusto rin niyang isakatuparan yung mercy, love, and compassion. So, paano mangyayari yon? So, ang ginawa ni Joseph, gusto niyang i-divorce itong si Mary ng tahimik. Ayaw niyang ipapatay, gusto niyang i-divorce na lang ng tahimik nang walang nangyayaring dumadanak ng dugo. So, dahil nga mahal niya si Mary. Now, ang punto ko po rito mga kapatid, yung justice and mercy, pwedeng magkasama. Halimbawa si Jesus, when He died on the cross, nagkaroon po ng pagtatagpo yung justice ng Diyos at yung mercy ng Diyos. Okay, pakinggan po ninyo. Dahil tayo, makasalanan tayo, kailangan natin na pagdusahan yung ating mga kasalanan. Tama po ba? Kaya merong impyerno eh.
kailangan tayo, dahil nakasalanan natin, makasalanan tayo, we will go to hell. And that is the justice of God. Kaya lang, ang Diyos pa rin, mahabagin, gumawa siya ng paraan para hindi tayo mapunta sa impyerno. Kaya nga, ibinigay niya si Jesus Christ para mamatay doon sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Okay, naunawaan po ninyo. So, Jesus died on the cross. Ibig sabihin, yung justice ng Diyos na yung kaparusahan, inako ni Kristo at yung kahabagan ng Diyos ay ipinakita ng Diyos sa atin nung si Kristo ay namatay para sa atin. Naunawaan po ninyo. So yung justice, saka yung mercy ng Diyos, makikita po natin doon sa cross ng Kalbaryo. Now, in application, no, mga kapatid, when it comes to righteousness, when it comes to holiness, yun pong ating kultura. No, we have become a culture of lost morality and sexual immorality. Ibig sabihin, nung unang panahon, napakataas ng pagtingin nila sa moralidad. Kaya nga, napakalaking eskandalo na itong si Mary mabuntis nang hindi si Joseph ang ama. Naunawaan po ninyo, no? Napakalaking kahihiyan. Naintindihan po ninyo. Napakalaking kahihiyan na mabuntis ang babae noong panahon ng Bible na hindi yung boyfriend niya o hindi yung asawa niya ang nakabuntis sa kanya. Naunawaan po natin. Kaya lang, sa panahon po natin ngayon, yung moralidad na nasa Bible, nawala na. Bakit? Ang daming nabubuntis ngayon nang hindi kasal. Nabuntis ng boyfriend at hindi sila kasal, nagpa-ultrasound, pinost pa sa Facebook. Kinongratulate pa ng mga kaibigan na born again. Hindi ba masakit, di ba? Ako nasasaktan ako doon eh. Isipin mo, lalo na born again ka. Umaattend ka ng church. Nabuntis ka ng boyfriend mo, hindi kayo kasal. Nagpa-ultrasound ka, pinost mo sa Facebook. Kinongratulate ka ng mga tao. Isabihin, pinopromote mo pa yung sexual immorality. Naintindihan niyo ba? Sa panahon natin, usong-uso yan. Pero nung panahon ni Joseph at ni Mary, napakalaking kahihiyan yan. Kaya nga itong si Joseph, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Naintindihan po ninyo. So, my point is, we need to return to the righteousness taught in the Bible. We need to redeem the lost culture of morality by studying and obeying the principles of the Bible. Paano natin matutubos yung ating kultura, yung kultura ng immoralidad? It is by reading, studying, applying the teachings of the Bible. Hindi yung a-attend ka lang sa church, pero wala ka namang alam sa Bible. Uma-attend ka nga ng church, nakikinig ka sa sermon ng pastor, pero hindi mo iniintindi. At hindi lang yon, hindi ka nagbabasa ng Bible. Paano mong malalaman yung kalooban ng Diyos, kung hindi mo naman alam yung salita ng Diyos? Naunuhan po natin, mga kapatid. Now, ang sabi sa Bible, Efeso 4:15, speak the truth in love. Mga kapatid, ako po, I am not angry, I do not hate homosexuals, no? I do not hate sexually immoral people, no? Hindi po ako galit dyan, ha, sa mga halimbawa, yung bang nagkakabuntisan ng hindi kasal, hindi ako galit doon. Yung mga bakla, mga tomboy, yung mga immoral, hindi po ako galit doon. Kaya ko ipinapangaral ang salita ng Diyos dahil ang sabi dito sa Efeso 4:15, speak the truth in love. Sabihin natin yung katotohanan na nasa konteksto ng pag-ibig. Naintindihan po ba ninyo gusto kong sabihin? Ito, halimbawa, yung anak mo hindi nag-aaral. Yung anak mo bulakbol. Yung anak mo ay matigas ang ulo. So, anong sasabihin mo doon sa anak mo? Anak, sige, okay lang, kasi halos lahat naman ng kabataan, kagaya ng ugali mo, na para kang demonyo nagkatawang tao, naunawaan kita, sige lang. Ganun ba? Hindi. Dahil mahal mo yung anak mo, didisiplinahin mo yung anak mo. Pagagalitan mo yan. Kung kinakailangan, patigilin mo sa pag-aaral yan para tumino, abay, gagawin mo. Bakit? Mahal mo yung anak mo. Naintindihan po ninyo. Ang sabi sa Kawikaan, sa aklat ng Kawikaan ni Solomon, yung palo sa bata, ito ay simbolo ng pagmamahal. So, sabi sa Bible, spare the rod and spoil the child. Ibig sabihin,
Pag hindi mo pinalo yung anak mo dahil matigas ang ulo, ibig sabihin, ini-spoil mo yung batang yan. Naunawaan po natin. So, kaya po, speaking the truth in love. Kung mahal mo, sasabihin mo yung katotohanan, didisiplinahin mo kahit na masakit. Dahil mahal mo eh. Naintindihan po natin. So, Joseph was a righteous man and at the same time, he was a merciful man. Pangalawa, Joseph was a considerate man. Pag sinabi natin considerate, sa ibang salin po, contemplative, meditative, thoughtful, caring. Ibig sabihin, kasi iniisip ni Joseph, ano ba nangyari? Bakit ganito? Bakit nabuntis si Mary? So pinag-iisipan niya yun. Iniisip niya, ano, tatakasan ko ba to? Ipapapatay ko ba to? Ipababato ko ba to? I-divorce ko ba to? Iniisip ni Joseph yun, pero mahal ko eh. Anong gagawin ko? Mahal ko tong si Mary. So, ibig sabihin, si Joseph, he was considerate, contemplative, meditative, thoughtful, caring. So, Joseph was, sabihin, processing. Sa panahon natin, pinoprocess ni Joseph yung pangyayari. He was processing the situation. Is a man who prays and uses a lot of God's wisdom. So, pinagpipray, pinag-iisipan ni Joseph, anong gagawin niya? So, he thought a lot about Mary and the consequences of his possible actions. Now, Joseph being a considerate man, ibig sabihin, contemplative, meditative, thoughtful, and caring, we need men like Joseph. Kailangan natin, yung mga kalalakihan, okay, I'm speaking to the men here, we need men who are like Joseph. Bakit po? Una, men who think a lot about the welfare of their family. Yung mga lalaki na pinag-iisipan nilang mabuti, paano ba nila maitataguyod yung kanilang pamilya? Naunuhan po natin. Yung mga lalaki, listen ha, yung mga lalo na yung mga asawang lalaki. So, dapat, ang pinag-iisipan natin, paano ba natin mapapabuti yung kalagayan ng ating pamilya? We need men who think a lot about the welfare of their family. Pangalawa, we need men who pray a lot for the needs of their family. Kailangan natin ng mga lalaki na mapanalanginin, prayerful. Naunuhan po natin. Nakakalungkot lang, no, mga kapatid. Marami pong simbahan, marami pong churches, mas nakakarami yung mga babae na mapanalanginin. Dito sa church, isa tayo doon sa isang mga simbahan na mas marami, outnumbered, yung mga lalaki na prayerful. So, hindi na ako magbabanggit ng pangalan. Pero, yung mga lalaki dito, you know if you are prayerful. Eto ang tanong, are you attending the prayer meeting? Ilan sa mga lalaki dito umaattend kayo ng prayer meeting? O kung hindi pa kayo pandilatan ng mga asawa niyo, umattend ka. Hindi kita pagluluto. Hindi kita paglalaba. Walang labing-labing. Kung hindi ka pa pandilatan ng asawa mo, hindi ka attend ng prayer meeting. Di ba nakakalungkot, di ba? Dapat, yung mga lalaki, tandaan nyo to ay mga lalaki ha, dapat tayo yung mga prayer leaders sa church. Prayer leaders sa family. Naintindihan niyo ba? Dapat ikaw ang tumutulak doon sa asawa mo at sa mga anak mo papunta sa church, papunta sa prayer meeting, sa paglilingkod sa church, sa Lord. Hindi yung ikaw yung itinutulak. Naintindihan natin? Mga lalaki ha, bawal ang tengang kawali dito ha. Kinakausap tayo ni Lord. Kagaya ni Joseph. We need men like Joseph. Okay? Who are prayerful. Listen ha, mga lalaki, if you are praying a lot for your family, then your family will prosper. Maraming mga pamilya hindi umaasenso. Bakit? Yung mga tatay hindi marunong manalangin. Naintindihan po ninyo? If only, ito yung mga lalaki dito, eksperimentuhin ninyo, 90 days. Sa loob ng 90 days, mga lalaki, listen, sa loob ng 90 days, ipag-pray mo araw-araw yung asawa mo, yung pamilya mo. Tingnan natin kung hindi umasenso, umangat yung kabuhayan ninyo. Naintindihan niyo? Yung mga kababaihan naman, itulak ninyo yung mga asawa nyo. Ipag-pray nyo, Lord, tulungan nyo po yung asawa ko maging prayerful. Maging leader sa church. Okay? Hindi yung ninanag mo lagi yung asawa mo. Ipag-pray mo yung asawa mo to become prayerful and spiritual leader
in the family. Pangatlo, we need men who meditate in the Word of God to know the will of God. Kailangan natin ng mga lalaki na hindi lang mga dyaryo o hindi ko ano-anong mga balita ang binabasa, pinapanood. We need men who are meditating on the Word of God. Okay? Because you cannot know the will of God unless you know the Word of God. Naunuhan po natin mga kapatid. Okay? So, now, si Joseph, God answered, rewarded him with a dream. So, syempre, dahil nga righteous si Joseph, contemplative, na maisip siya, nagme-meditate, nanguusap ang Diyos sa kanya sa pamamagitan ng panaginip. Do you believe that God speaks through your dreams? Naniniwala kayo na ang Diyos pwedeng mangusap sa panaginip? Amen? Okay, so ito po yung nangyari kay Joseph. Kinausap siya ng Diyos. So, dalawang bagay itinuro sa kanya ng Diyos sa panaginip. Number one, ang sabi ng Panginoon kay Joseph, don't be afraid to take Mary home as your wife. Huwag kang matakot na dalhin sa bahay mo si Mary para maging asawa. So, ano pong ginawa ni Joseph? Kasi nga, 1 year, listen ha, 1 year na hindi sila magkasama kasi nga betrothed eh. Betrothed ka, engaged, para kayo mag-asawa, pero hindi kayo magkasama sa bahay. Eh, nung nalaman na nga ni Joseph, buntis na si Mary, ang sabi ng Panginoon kay Joseph sa panaginip, okay, Joseph, iuwi mo na si Mary sa bahay mo bilang asawa. Okay. Pangalawa, you will call the name of your son, Jesus. Yung anak ni Mary, na aangkinin mo bilang anak, tatawagin mong Jesus. Ang ibig sabihin ng Jesus, God saves. Okay. So, yun po yung reward ng Diyos kay Joseph. Now, in application, God answers the sincere prayers of His people. Do you believe that God answers prayers? Amen? Meron ba, ito sa 10 prayer mo, ilan ang sinagot na ni Lord? Out of 10 prayer requests. O sige, ikaw lang ang nakakasagot niyan. Ikaw lang ang akakaalam niyan eh. Out of 10 prayer requests, ilan ang nasasagot ni Lord sa prayer request mo? Okay. So, ikaw lang ang nakakaalam niyan. Ngayon, kung hindi sinasagot ni Lord ang prayer mo, o kaya marami ka sa mga prayers mo na hindi nasasagot ni Lord, anong dahilan? Ang sabi po sa 1 John chapter 3 verse 22, isulat niyo yung verse. 1 John 3:22, we receive from Him anything we ask because we do what pleases Him and obey His commands. Sa Tagalog, natatanggap natin sa Diyos yung ating mga hinihiling dahil sinusunod natin yung kalooban ng Diyos at ginagawa natin yung kanyang mga utos. So, ang tanong, do you obey the will of God? Do you obey the commands of God? Sabihin, napasasaya mo ba si Lord? Ang sabi kasi doon, if we do what pleases Him and obey His commands, then we will receive anything we ask from God. 1 John chapter 3, verse 22. Naalala ko yung nabasa kong kwento, yung isang babae, pinagpe-pray niya yung anak niya na gumaling sa sakit, gumaling. Eh, nangyari, namatay. Itong babaeng ito, yung nanay, nag-backslide. Tumalikod sa Diyos. So, nung after 1 year, 2 years, nagkita sila ng pastor, sabi, sister, ba't di ka na umaten sa church? Ang sabi ng babae, kasi pastor, may tampo ho kay Lord eh. Ano may tampo mo? Eh kasi pray ako ng pray, no anak ko, naggumaling eh, hindi naman gumaling eh, namatay pa nga eh. Ang Diyos hindi sumasagot sa panalangin, kaya ayoko nang bumalik niya sa church. Ang sabi ng pastor, eto sister, ang sabi sa 1 John 3:22, we receive from Him anything we ask because we do what pleases Him and obey His commands. Eto sister, ang tanong ko sa iyo, ginagawa mo ba yung mga nakalulugod sa Panginoon? Sinusunod mo ba yung mga utos ng Diyos? Alam niyo, napahiya yung babae. Kasi alam niya, hindi siya sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang buhay niya, taliwas sa kalooban ng Diyos. So doon natauhan yung babae. And the following Sunday, bumalik siya sa church. Kasi alam niya,
siya ang may dahilan kaya hindi sinagot ng Diyos yung kanyang panalangin. Mga kapatid, sana, kung meron po tayong mga prayer requests, I hope na gawin natin yung part natin. Hindi yung pray ka lang ng pray ka lang ng pray. Pero hindi mo naman ginagawa yung bahagi mo bilang anak ng Diyos. Naunawaan po natin. Now, pangalawang application, God wants to use ordinary people to accomplish His plan. Si Joseph, ordinary siya eh. Ordinary, si Joseph hindi siya yung magaling, mahusay, mayaman. Ordinaryong tao lang si Joseph. Pero, ginamit siya ng Diyos to fulfill the prophecy in Isaiah chapter 7, verse 14. So, God wants to use ordinary people to accomplish His plan. Now, pangatlo, Joseph was an obedient man. So, ang sabi doon sa Mateo 1:24, basahin po natin, nang magising si Jose, sinunod niya ang sinabi ng anghel at pinakasalan niya si Maria. So, yung sa wikang Tagalog po, mababaw na pinakasalan. Kasi kasal na sila eh. Sa wikang Ingles, ang sabi doon, and he took Mary home. Inuwi niya si Mary sa bahay niya. So, ibig sabihin, yung talagang yung bilang mag-asawa, ay inuwi niya sa bahay si Mary. Talagang pinanindigan niya yung pagiging mag-asawa nila ni Mary. Kahit alam ni Joseph na pinagbubuntis ni Mary, hindi siya ang ama. Kasi naunawaan ni Joseph na yung pinagbubuntis ni Mary ay ang may gawa ay ang Espiritu Santo. Ngayon, ano pong nangyari when Joseph obeyed? What did obedience do to Joseph? Number one, it refined his faith. So, nung sumunod si Joseph sa pinag-uutos ng anghel, ay yung kanyang pananampalataya ay tumibay, umangat, naging maayos, mas maayos. Mga kapatid, kapag tayo sumusunod tayo sa Panginoon, yung ating faith ay tumitibay. Tama ba? Kasi pag hindi ka sumusunod sa pinag-uutos ng Diyos, yung faith mo hindi tumitibay eh. Kasi laging ikaw ang nasusunod sa sarili mo, napaka self-centered mo, selfish. Pero kung ikaw sumusunod ka sa pinag-uutos ng Diyos, yung faith mo tumitibay. Pangalawa, it reshaped his character. Yung character ni Joseph umayos. Alam niyo kapag tayo sumusunod sa Panginoon, nababago yung character natin eh. Tama ba? Hindi kasi pwede, listen hindi pwedeng nakikinig ka sa salita ng Diyos, nagbabasa ka ng Word of God, pero hindi mo sinusunod yung utos ng Panginoon. Hindi mababago yung ugali mo. Hindi mababago yung character mo. Naunawaan po natin. Alam po ninyo, ang tunay na anak ng Diyos, makikita mo yung pagbabago sa ugali. Hindi naman sa dami ng alam sa Bible ang basihan kung ikaw ba talagang anak ng Diyos. Hindi po paramihan ng kabisadong Biblia, kabisado na mga talata sa Biblia. Kung hindi, yung isang katunayan na tayo talaga ay mga anak ng Diyos, yung pagbabago ng ugali, yung pagbabago ng karakter. Naunawaan po ninyo, mga kapatid. So, ang tanong, ikaw ba, nabago na ba yung karakter mo? Nabago na ba yung ugali mo? Na dati kang masungit, pero ngayon, hindi na. Mas masungit ka na. Hindi, mabait ka na. No? Dati kang makunat. No? Dating ang higpit mo sa pera. Kumbaga, kahit yung piso, talagang hanapin mo sa ilalim ng kama. Hindi, dahil ngayon, naging mapagbigay ka na. Di ba? Alam niyo, nung kami bago mag-asawa ni Pastora Malu, madalas tinatanong ko sa kanya, ano ba ang mali sa ugali ko? Ano ba ang pwede kong baguhin sa ugali ko? Tapos, ganito, pagka New Year, siyempre, yung bisperas ng bagong taon, mananalangin, bago kami kumain, magpe-pray. Pero bago mag-pray, eto muna yung tanong ko, sa akin, kay David, kay Malu, kay Pastora, sabihin ko, okay, sige, magsabi nga tayo ng isang mali sa ugali natin na gusto nating mabago next year. O magsasabihan kami niyan. O ikaw, David, ganito ka. O ikaw, Pastora, ikaw, ganito ka. Sabi, o kayo tayo, ganito kayo. Masakit siyempre sa simula. Pero siyempre, kailangan mabago ka eh. Naunawaan po ninyo. Gawin niyo yan. Gawin niyo yan. Bago kayo kumain. Walang kakain, no? Hanggat hindi niyo ginagawa yan.
sabihin mo kung ano yung mali. Now, you need to have a change in character. Pangatlo, balik tayo dito. What did obedience do to Joseph? It rescued his family. Bakit? Dahil nung sumunod si Joseph, doon sa sinabi ng anghel, hindi sila naipapatay ni Herodes at hindi sila nabingit sa kamatayan yung buhay ni Mary at ni Jesus nung si Jesus ay pinanganak. Pangapat, it recognized him as the father of Jesus according to the sovereign plan of God. Yung pagsunod ni Joseph, nung sumunod si Joseph doon sa sinabi ng anghel, na-establish yung pagiging tatay ni Joseph, pagiging tatay niya ni Jesus. Although, hindi talaga siya yung biological father ni Jesus, kundi siya yung tinatawag natin na adoptive father. So, sa lahi, sa linya ni Joseph, si Joseph, nagsimula yung linya niya kay Adan. So, nung inadapt niya itong si Jesus, doon na lumabas yung linya na according to prophecy, itong si Jesus, lalabas siya sa lahi ni David. Okay? Si Joseph, galing siya sa lahi ni David. So, na-establish po si Joseph as the father of Jesus according to the sovereign plan of God. Okay? So, ano yung challenge sa atin, mga kapatid? What is the challenge for all of us? What is one thing that God is calling you to obey? Ano ba yung isang bagay na sinasabi ng Diyos sa iyo na sundin mo? Number one is to surrender to Him. Isuko mo yung buhay mo sa Panginoon. Pangalawa, to give up your bad habits or vices. Sinasabi siguro ni Lord sa iyo, o yung bad habits mo, yung masamang ugali mo, yung masamang bisyo mo, isuko mo na. Ang tagal-tagal mo na uma-attend sa church, hanggang ngayon, naninigarilyo ka pa. Tagal-tagal mo na uma-attend sa church, 3 beses ka nang binaptize, hanggang ngayon, naninigarilyo ka pa, nagbe-vape ka pa. Ang kapal pa ng mukha mo, naninigarilyo ka sa harap ng mga miyembro. So, isuko mo na yan sa Panginoon. Nagiinuman kayo sa labas ng bahay, alam ng mga kapitbahay, mga born again kayo. So, isuko mo na yan sa Panginoon. Pangalawa, get out of your selfishness. Yung pagiging makasarili, alisin mo na rin yan. To serve Him in the church. Gusto ni Lord, mag-serve ka na rin kay Lord. Ang tagal-tagal mo na sa church, uma-attend, 5 taon, paupo-upo ka pa lang din. Tagabutas ka ng bangko. Ang dami mo ng bangko na nabutas. Mag-serve ka na kay Lord. To get right with other people. Ano ibig sabihin nito? Makipagkasundo ka doon sa mga kaaway mo. Kasi number one hindrance of answered prayer is unforgiveness. Mark 11 verse 25. Kung ikaw ay nakatayo, if you stand praying and you do not forgive, ang sabi ng Panginoon, God will not forgive you. Okay? What else? To show greater love for your family. Ibig sabihin, ipakita mo yung pag-ibig mo sa pamilya mo. Show greater love to your family. What else? To obey the Lord's will more than your own will. Sundin mo yung kalooban ng Diyos, hindi yung kalooban mo ang masunod. Okay? Now, the best example of obedience is the Lord Jesus Christ. Ang sabi dito sa Filipos 2:8, sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. So, ibig sabihin, naging masunurin si Kristo sa Diyos Ama hanggang sa siya ay mamatay, maipako doon sa krus. That is the best example of obedience na pwede po nating makita sa Bible. So, ano yung 4 na life lessons na on obedience based on the life of Joseph? Ano yung 4 na katuruan na gusto ni Lord na matutunan natin? Number 1, obey God's call regardless of the cost. Ibig sabihin, sundin mo yung panawagan ng Diyos. Sundin mo yung panawagan ng Diyos sa iyo sa kabila noong mga sakripisyo.
na maaring mangyari. Pangalawa, obey with immediate action. Pagka sinabi ni Lord, gawin mo to, huwag ka nang patumpik-tumpik. Gawin mo na. Huwag ka nang mag-isip-isip pa na next month, next year. Gawin mo na agad. Kagaya ng ginawa ni Joseph, he obeyed immediately. Pangatlo, obey in trust. Ibig sabihin, magtiwala ka, sumunod ka ng may pagtitiwala. Kahit na hindi mo gaanong naiintindihan kung ano yung pinapagawa ni Lord, sundin mo pa rin. Okay, pang-apat, obey to receive God's reward. When you obey, listen to this, obedience brings reward. Gusto mo i-reward ka ni Lord? Gusto mo pagpalain ka ng Panginoon? Then you obey the commands of God. Marami sa atin to, mga kapatid, tatapatin ko kayo Maraming mga anak ng Diyos, simba ng simba, punta ng punta sa church, pero walang pagbabago yung buhay. Walang asenso sa buhay. Bakit? Hindi sumusunod. Because, listen to this, reward is the fruit of obedience. There is no reward without obedience. Alam nyo ba, nakikita nyo ba yung mga 300 boxes na yan? Yung 300 boxes na yan, yan po ay inspired nung Operation Christmas Child. 2013, naka-receive tayo ng 300 boxes from US. Operation Christmas Child na bigay ng Samaritan's Purse. So, paano ba nagsimula itong Operation Christmas Child? So, ito pong Operation Christmas Child, nagsimula po ito noong 1993. Ito si Franklin Graham, na anak ni Billy Graham, ay naka-receive siya ng request na tulungan daw yung mga bata sa Bosnia. Kasi yung Bosnia, may civil war sa Bosnia. Isa sa pinakamahirap na bansa sa buong mundo, yung Bosnia, because of civil war. So, ang ginawa ni Franklin Graham, sinunod niya yung request na i-bless yung mga bata. So, ang ginawa niya, yung kanyang Samaritan's Purse na foundation ay nag-organize ng tinatawag na Operation Christmas Child. Itong Operation Christmas Child, ito ay nakikipag-partner yan sa maraming churches sa US para yung shoebox, nilalagyan yan ng mga gifts na worth, sabihin natin, na worth $100 sa pera nila sa US. So, noong unang taon, ng 1993, si Franklin Graham, nakakolekt siya ng 28,000 shoeboxes. Nung mga sumunod na taon, dumami na ng dumami hanggang sa umabot ng 200 million shoeboxes ang na-deliver nila sa 170 nations. Na itong shoebox na ito ay ginagamit ng Panginoon para yung mga bata na mga mahihirap ay mailapit sa Panginoon. So mga kapatid, 2013, naka-receive tayo ng 300 shoeboxes from Samaritan's Purse. Kaya lang, ang sabi nung nagbigay, after 5 years na ho kayo, mabibigyan ulit. Sabi ko, pambira, 2018, ang tagal. Maghihintay pa ba kami ng 5 years? So anong ginawa natin? The Lord convicted my heart to do our own shoebox. Kaya ngayon, ilang taon na natin ginagawa na nagdo-donate tayo, nagpe-pledge tayo, kaya yan, bunga yan ng mga pledges natin. Kaya nga, ang sabi ko sa mga kabataan, January 1 pa lang, mag-ipon na kayo 1 peso per day para kahit yung mga kabataan, kahit wala kayong trabaho, pwede kayong makapag-donate ng isang shoebox, 1 peso per day. Salamat do sa mga sumunod, pagpalain kayo ng Panginoon. Now, the Lord spoke to me while doing this message na every year, padami ng padami yung gagawin natin na shoebox. Today, 300 ngayong taon na to. Sa susunod na taon, 400. Every year, dadagdagan natin 100 ng 100 yung shoeboxes na yan because 1 box represent 1 child.
Hindi natin alam ang sorpresa ng Diyos na yung mga batang makaka-receive niyan, babaguhin ang buhay ng Panginoon. Okay? So, in conclusion, God is looking for men and women who will faithfully obey God's will like Joseph despite difficult times. So, ibig sabihin, ang Panginoon, naghahanap siya ng babae at lalaki na susunod sa kanyang kalooban sa kabila ng kahirapan ng panahon. Ang tanong, isa ka ba doon sa hinahanap ni Lord na susunod sa kanyang kalooban? Remember this, there is blessing in obedience. Let us pray. Salamat po, Panginoon. Thank you, God, for the message that you have given to us today. I pray, O Lord God, like Joseph, help us to obey despite of difficult times.